Si Gerald, nasa ER pa rin po siya. Ang daming dugo po nawala sa kanya, kaya lumala yung lagay niya. Namatayan na ako ng asawa. Ayokong maglibing ng anak. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Kilala ko si Gerald. Lalaban siya. Lalaban siya para sa amin ni Mindy. Paging Dr. Marinas. Dr. Marinas to the Dad! station. Dad, anong ginagawa mo dito? Umuwi ka kaya muna. Kailangan mo magpahinga. Hindi ako uuwi. Maghihintay ako rito sa resulta ng nangyayari kay Gerald. Paging Dr. Santos. Dr. Santos to the nurse station, please. And yet, nung nagkasala siya, ang tagal bago ko siya napatawad. Yeah, well, forgiveness is a process, Dad. Ganyan din ang nararamdaman ko. Dahil hindi ko napatawad kaagad si Betsy. Iniisip ko nga kung sana napatawad ko siya, hindi na umabot sa ganito ang lahat. If only it was just more forgiving. Tayo. But what can we do? Mga tao lang tayo. Nasasaktan, nagagalit, lumalaban para sa mga mahal natin. Well, not the right thing to do. Tama ka. Hindi na kailangan para magsisihan pa. Ang importante, bibigyan natin ng importansya ang mga taong buhay pa habang kasama natin sila dito. Dok, Dok, kumusta ang lagay ng anak ko? Makakahinga na tayo ng maluwag. He is out of danger. Stable na ang lagay niya. Oh, Diyos ko, salamat po. Ilang beses na nalagay sa panganib ang kuya mo. Diyos ko, sana naman huli na to. Gusto ko na lang mabuhay ng maayos. Tahimik kasama kayong mga anak ko. Sabi ko naman sa inay eh. Wala nang pasanta ni Kuya. Ano? Hindi ka pa ba tapos dyan? Pabagal-bagal kasi. Pwede ba tantanan niyo ko? Tuwabi kayo dyan para malinis ko ng kabilang banyo. Aba! Mukhang lalaban to ah! Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo? Ah, namayaman ka noon. Oo. Namimiss ko yung marangyang buhay ko. Magandang damit. Yung may aircon. Yung may internet. Hindi katulad dito. Dito sa impyernong lugar na to. Ah, impyerno pala, ha? Sa bagay, tama ka. Dahil puro kampo ni Satanas ang nandito. At kami, ang mga satanas. Ayoko! Ayoko! Masala! Tawan niyo! Ayoko! Dito! Dito! Bagay sa'yo! Bagay yan sa pinayaman! Kami ang mga satanas dito. Nakapag ka nga sa'yo! Yan! Diba? Sa'yo! Bagay yan sa mga pinayaman na kahalan ko! Sige pa. Nakakaano ka? Tama na! Hindi! Hoy, tama na yan! Mag-ayos na, may bisita ka. Nagulat naman ako. Bakit ikaw? Para ipaalam sa'yo, bilang ina sa ina, sinaktan mo ang anak ko. Muntik pang mapatay. Buti na lang nakaligtas siya.
Nangyari na yung mga nangyari. Wala na tayong magagawa, Nora. May magagawa ka. Ang umiyak. Dahil anak mo ang nagbayad sa lahat ng mga kasamaan mo. Bakit kasi si Betsy? Eh, hindi ba naitakbo naman siya sa ospital? Naitakbo nga siya. Pero isa ng bangkay. Hindi totoo yan. Kilala ko ang anak ko. Lalaban yun. Hindi niya iiwanan ang anak niya. Hindi niya ako iiwan. Susan, hindi na kinaya ni Betsy ang lahat. At yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Para makita kong magluksa ka bilang ina. Yan ay kung minahal mo nga si Betsy. O ginamit mo lang talaga siya para sa mga pangarap mo. Masama akong ina. Masama akong tao. Pero alam na, Diyos. Mahal ko si Betsy. Mahal na mahal ko ang anak ko, Nora. Hindi mo lang niya ako pinigyan ng pagkakataon makausap siya. Ibayakap ko siya. Sabi ko sa kanya, anak, mahal kita. Na sana patawarin niya ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa kanya. Sa lahat ng nagawa kong mali sa'yo. Betsy, mahal na bahay kita, anak. Nora, mahal na bahay ko si Betsy. Masakit. Pero yan ang kabayaran sa lahat ng mga ginawa ninyo. At walang ibang may kasalanan kung hindi ikaw, Susan. Ikaw ang nagtulak kay Betsy para maging masama. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak mo. How ironic. Tayo pa rin ang mag-aalaga ng labi ni Betsy. Well, kasama mo pa rin siya, Dad. Nanay siya ni JR. She has no other family. Makakulong na si Aling Susan. Alam mo, hindi ko pa rin siya mapatawad. Sa kabila ng lahat ng pagsisisi niya sa ginawa niya sa'yo. It's okay. Well, hindi naman natin kailangan puwersahin. Just take it step by step. I guess you're right. I guess this is the beginning of a long journey of forgiveness. Pero deserve pa rin niyang malibing ng tama. Dahil nanay pa rin siya ni JR.